Nahulog ang resibo mula sa mesa at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Lumapag itong nakataob sa makintab na mga tiles. May isang malupit na guhit na dumaan sa bahagi ng tip, 0. Isang malaking bastos na 0. Lahat ng empleyado sa restaurant ay nakatingin, may mga ngiting mapanukso. Habang palabas ang bilyonaryo, iniiwan si Elena, isang inang mag-isang kumakayod, na walang nakuha kundi isang magulong mesa na kailangan pang linisin. Ramdam ni Elena ang kirot ng mga luha sa kanyang mga mata. Kailangan niya ang perang iyon para sa gamot sa puso ng kanyang anak. Pero nang buhatin niya ang plato sa inis, may manipis at puting bagay na dumulas mula sa ilalim ng malamig na ceramic na pinggan. Hindi ito pera. Isang sulat kamay na note lang ito na may ilang salita na babago sa buong buhay niya. At ang lalaking sumulat nito, hindi lang basta demanding na customer. Isa siyang pagsubok na walang sino man ang nakapasa. Ang gabi sa La Maison, isa sa pinaka-arroganting French restaurant sa buong Seattle, ay parang giyera kaysa trabaho. Pinunasan ni Elena Ramirez ang butil ng pawis sa kanyang noog gamit ang likod ng kamay. Maingat na di sirain ang makeup na pinipilit ng restaurant na isuot niya. Masakit ang kanyang mga paa sa suot na mumurahing non-slip na itim na sapatos, isang matagal at tuloy-tuloy na kirot na umaakyat mula sa kanyang mga binti sa bawat hakbang. 9 na oras na siyang nakatayo at naglalakad at may natitira pang 3 oras sa kanyang shift. Table 4, naghihintay ng tubig. Elena, bilisan mo, sigaw ni Mr. Gonzales, ang floor manager. Si Gonzales ay pandak na lalaki na may Napoleon complex at pabango na amoy sunog na vanilla. Galit siya kay Elena dahil hindi ito marunong magkunwaring tumatawa sa corny niyang jokes o magpaiwan para sa hindi bayad na paglilinis pagkatapos magsara. Kailangan palagi ni Elena na magmadali para makahabol sa huling biyahe ng bus at makuha ang anak mula sa yaya. Sige po, Mr. Gonzales, sagot ni Elena, kalmado ang boses. Binuhat niya ang silver na pitcher ng tubig, dama ang lamig ng hamog na kahit paano'y nagpapahupa sa hapdi ng kanyang palad. Habang nagsasalin ng tubig sa magkasintahan na ni hindi siya tiningnan o nagpasalamat man lang, napatingin si Elena sa lukot na sobre sa bulsa ng kanyang apron. Isa itong huling babala mula sa botika. Ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Mateo ay may matinding depekto sa puso mula pagkasilang. Ang bagong gamot na pinangakong makakatulong para maging sapat ang kanyang katawan para sa operasyon ay hindi lubusang sakop ng insurance niya. Kailangan niyang makalikom ng $400 bago sumapit ang Biyernes, Miyerkules na ngayon. Sa ngayon, $40 pa lang ang kinikita niyang tip. Hoy, gising Elena. Bigla siyang natauhan. Si Julia, isa pang waitress, ay nasa tabi niya at naglalagay ng lip gloss. Mas bata si Julia kay Elena, mas maganda at mas malupit. Palagi siyang maraming tip dahil hayagan niyang nilalandi ang mga negosyante habang binabaliwala ang mga pamilyang may kasamang bata. Ano na naman, Julia? Tanong ni Elena habang nagsasalin ng tinapay sa basket. Kita mo yung VIP booth? Sabay ngisi ni Julia at turo sa mesa sa sulok na natatakpan ng kurtinang pelos. May dumating na doon. Sabi ni Gonzales, si Marco Vega daw yun. Tumigil si Elena sa paggalaw. Kilala ng lahat sa syudad ang pangalang Marco Vega. Isa siyang tech tycoon, isang bilyonaryo na yumaman dahil sa mga agresibong pagbili ng software companies. Kilala siya sa 2 bagay, ang katalinuhan at ang kawalan ng awa. Tinawag siya ng mga chismis sa magasin bilang The Frost King of Seattle. Bakit hindi ikaw ang nagsisilbi sa kanya? Agad tanong ni Elena, nagdududa. Karaniwang nag-aagawan si Julia sa mayayamang customer. Isang tip lang mula sa bilyonaryo, bayad na ang renta sa loob ng 1 buwan. Tumawa si Julia, isang matinis na halakhak
Seryoso ka? Ako ang nagsilbi sa kanya noong charity event niya noong nakaraan. Hindi siya makatao. 3 beses niyang ibinalik ang steak dahil lang sa grill marks. Hindi siya nagbibigay ng tip, Elena. Puro reklamo lang ang alam. Wala akong balak tiisin yan ngayong gabi. Meron na ako nung mesa ng mga lasing na abogado doon. Sigurado ang tip doon. Iyon na si Frost King. Inabot ni Julia ang menu kay Elena at umalis na mayabang. Napatingin si Elena sa booth sa sulok. Wala siyang pagpipilian. Kung tatanggihan niya ang mesa, siguradong tatanggalin siya ni Gonzales. At hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Lalo na't palala ng palala ang hirap sa paghinga ni Mateo gabi-gabi. Huminga siya ng malalim, inayos ang apron gamit ang mga palad at nagsimulang lumapit sa booth. Nakatutok si Marco Vega sa kanyang telepono. Ang asul na liwanag mula sa screen ang nagpapalinaw sa kanyang mukha. Magandang lalaki siya sa isang matapang at nakakatakot na paraan. Suot niya ang isang charcoal gray na suit na malamang mas mahal pa kaysa sa kinikita ni Elena sa loob ng 1 taon ng pagtatrabaho. Maayos ang ayos ng kanyang maitim na buhok at nang itinaas na niya ang kanyang mga mata para tingnan siya, napansin niyang kulay bakal ang mga ito. Malamig at kalkulado ang mga matang iyon. Magandang gabi po, Ginoo, sabi ni Elena, pilit na ngumiti ng propesyonal kahit na hindi siya komportable. Maligayang pagdating sa La Maison. Ako po si Elena, ang magiging tagapaglingkod ninyo ngayong gabi. Gusto niyo po ba ng sparkling water bilang panimula? Pinutol niya ang kanyang sinasabi, malamig at walang emosyon ang boses. Temperaturang 4, walang yelo at may isang hiwang lemon. Siguraduhing walang balat. Ayokong matikman ang mapait na langis mula sa balat ng lemon. Napakurap si Elena sa kakaibang hiling. Siyempre po, Ginoo, room temperature na sparkling water may hiwang lemon na walang balat. At Elena, opo, Ginoo? Dalian mo. May conference call ako sa loob ng 40 minuto. Ayokong naghihintay. Agad po akong babalik, sagot niya. Mabilis siyang pumunta sa bar area. May bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay habang maingat niyang hinihiwa ang lemon at inaalis ang balat nito hanggang sa lumitaw na lang ang maputlang laman. Isang kahila-hilakbot na hiling. Ganito ang larong kapangyarihan ng mga mayayaman. Sinusubukan kung gaano kabilis susunod ang mga manggagawa. At sumunod si Elena para ito kay Mateo. Pagbalik sa mesa, maayos niyang inilagay ang baso sa coaster gamit ang kasanayang nakuha sa maraming taon ng serbisyo. Walang pasasalamat mula kay Marco Vega. Tinaas lang niya ang baso, sinipat ang lemon sa ilalim ng ilaw at dahan-dahang uminom. Pagkatapos ng isang higop, ibinalik niya ito sa mesa. Ayos na ito! Naramdaman ni Elena ang unti-unting pagluwag ng tensyon sa kanyang katawan na hindi niya napansin kanina. Gusto niyo na po bang order, Ginoong Vega? Opo, sagot niya, hindi man lang binuksan ang menu. Bigyan mo ako ng Koki o Vin, pero palitan mo ang pearl onions ng shallots. Hindi ko tinatanggap ang pearl onions. At pakisabihan ang kusina na palaputin pa ng 5 minuto ang sauce. Masyado itong malabnaw noong huli. Napatigil si Elena, kilala si Chef Moretti sa pagiging masungit kapag may nagbabago sa kanyang putahe. Ginoo, mahigpit po si Chef kapag tumingin si Vega ng matalim. Umasa ka ba sa tip ngayong gabi, Elena, o gusto mong kausapin ko na lang ang iyong supervisor? Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Ipapaabot ko po sa kusina ang inyong eksaktong kahilingan, Ginoo, mahina niyang sabi. Tumalikod siya at nagtungo sa likod, mabilis ang tibok ng puso. Mula sa kabilang bahagi ng dining room, ramdam niya ang mapang-asar na titig ni Julia. Alam na ni Julia kung ano ang mangyayari. Sinadya niyang ipasa ito kay Elena. Sa loob ng kusina, puno ng sigawan at singaw. Nang iparating ni Elena ang utos kay Chef Moretti na mula ito sa galit. Shallots, shallots daw! Sigaw niya habang iwinawasiwas ang malaking sandok. Sino ba ang nag-aakalang siya ang chef dito?
pumapasok sa restaurant ko para sabihing paano ko lulutuin ang pagkain ko. Chef, si Marco Vega po ang customer. Mahinang pakiusap ni Elena. Nakikiusap po ako. Napakahirap po niyang kausap. Kapag hindi natin siya sinunod, ibabalik lang niya ang pagkain at ako ang papagalitan ni Gonzales. Nagbitaw ng isang mahabang French na mura ang chef at pinukpok ang kawali sa kalan. Sige, pero kapag nagreklamo siya na matamis masyado ang shallots, kasalanan niya yon. 20 minuto pa ang lumipas at nanatili si Elena sa may pick-up window, kaba ang nararamdaman. Habang kinakausap ang ibang customer, iniisip pa rin niya ang mesa ni Marco Vega. Napansin niyang tumitingin ito sa relo at tumutuktok ng mga daliri sa mesa. Tok-tok-tok. Sa wakas, lumabas na ang putahe. Napakaganda ng itsura. Ang sarsay makintab at makapal, kumakapit sa malambot na karne. Inangat ni Elena ang mainit na plato gamit ang tela. Nandito na po ang inyong pagkain, Ginoong Vega, anunsyo niya habang inilalapag ito sa mesa. Coq au vin gamit ang shallots at pinakuluan pa ng mas matagal ayon sa inyong utos. Hindi siya tumingin, kinuha lang niya ang mga kubyertos. Lumayo si Elena ng kaunti, naghihintay ng reaksyon. Naghati siya ng isang piraso, dahan-dahang ngumata, nilunok at ibinaba ang tinidor. Ayos lang. May kailangan pa po ba kayo? Tanong ni Elena. Meron, sagot niya. Ngayon ay tumingin na sa kanya. Kaunting usapan. Napatigil si Elena. Pasensya na po. Wala akong kasamang iba, sabi niya habang tumuturo sa bakanting upuan sa tapat niya. At sa totoo lang, mukhang bibigay ka na sa pagod. Umupo ka muna sandali. Nais kong malaman kung bakit ang isang tulad mo ay napunta sa ganitong trabaho sa restoran na ito. Tiyak na may patibong ito, kailangan lang na ganun. May mahigpit na patakaran ng restauran laban sa pakikipag-usap ng masinsinan sa mga customer. Kapag nahuli siya ni Gonzales na nakikipagkwentuhan, tiyak na may parusa. Natagpuan ko po ang kasiyahan sa trabahong ito, Ginoo, sagot ni Elena kahit hindi ito totoo. Walang saysay ang pagsisinungaling sa akin, sagot ni Vega, may bahid ng paninindak sa boses. Agad kong nararamdaman ang panlilinlang, halatang halata na hindi ka masaya rito. Pati na rin sa manager mong yan, napansin ko ang tingin niya sa'yo kanina. Pati ang sapatos mo, alam kong kinaiinisan mo. Kaya sabihin mo sa akin bakit ka pa nandito? Bakit mo hinahayaan ang ganitong trato sa araw-araw? Mabilis na tumingin si Elena sa paligid. Abala pa rin si Gonzales sa opisina. Si Julia naman ay kausap pa rin ang mga abogado. May isang batang lalaki sa bahay, bulong ni Elena, halos hindi marinig ang boses. Nagsimulang bumuhos ang mga salita na parang baha. Kakalimang taon pa lang niya, Mateo ang pangalan niya, may sakit siya, malubha. Hindi sinasagot ng insurance ang bago niyang gamot. Tumaas pa ang gastusin dito sa lungsod ng 20% ngayong taon lang. Tinanggap ko ang trabahong ito kasi kadalasan may magagandang tip. Bawat sentimo ay napupunta sa pagpapanatiling buhay siya. Biglang napatigil si Elena na tulala sa kahihiyan. Nasabi niya ang sobra, hindi dumadayo rito ang mga tao para makinig sa malulungkot na kwento. Pumupunta sila para kumain ng mamahaling pagkain sa tahimik na lugar. Patuloy siyang tinitigan ni Vega, wala man lang awa sa mukha nito. Sa halip, lalo pang tumalim ang ekspresyon. Sa madaling salita, isa kang kawanggawa, malamig niyang sabi. Parang sinampal si Elena. Pasensya na po. Oh, nagtatrabaho ka nga, patuloy ni Vega habang itinataas ang kanyang baso ng alak. Pero lumulubog ka, naniniwala kang ang pagsisilbi sa mayayamang estranghero ay makakapagligtas sa anak mo. Umasa ka sa awa ng iba, masama yang plano, Elena. Sa mundo ng negosyo, kapag umasa ka sa swerte, tiyak kang talo. Napaso ang kanyang mga mata sa luha. Wala namang silbi ang ganitong kalupitan. Hindi naman siya nanghihingi ng awa. Gumagawa siya ng doubling shift kahit may pilay sa paa. Hindi po ako umaasa sa swerte, Ginoo.
Sagot ni Elena. Nanginginig ang boses sa pagpipigil ng galit. Umasa po ako sa mga kamay kong ito. 2 po ang trabaho ko. 4 na oras lang ang tulog ko bawat gabi. Ginagawa ko po ang lahat ng kailangan kong gawin. Kaya patawad, pero may iba pa po akong bisita. Tumalikod siya bago pa makita ni Vega ang luhang unang bumagsak mula sa kanyang mata. Tumakbo siya papunta sa service station at nagtago roon ng buong minuto. Humihinga ng malalim, pilit binubuo ang sarili. Huwag umiyak, huwag mong ibigay sa kanya ang kasiyahang iyon. Kunin na lang ang bayad kung may tip man at umuwi na kay Mateo. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik siya sa dining area. Nawala na si Marco Vega. Wala na siya sa mesa, malinis ang pinggan. Mabilis siyang lumapit para tingnan. Nasa gitna ng mesa ang leather check holder. Binuksan niya ito habang bumibilis ang tibok ng puso. Ang total ng bill, $185 at 50 sentimo. Tumingin siya sa credit card slip. Subtotal, 185.50. Tip, 0.00. Grand total, 185.50. May makapal na guhit na itinikwas sa tip area. Napatitig lang si Elena, parang umikot ang buong silid, 0. Pagkatapos ng drama sa balat ng lemon, ang shallots, ang masasakit na salita at ang pag-usisa sa kanyang personal na buhay, wala siyang iniwan ni kahit 1 sentimo. Ay grabe, bulong ni Julia mula sa likuran. Paglingon ni Elena, nakasilip ito sa kanyang balikat, may pilyang ngiti. Anong sabi ko sa'yo? Ginawa na naman ng Frost King ang kanyang magic. 0 tip sa halos $200. Grabe, kahit para sa kanya. Wala talaga siyang iniwan, bulong ni Elena, nanginginig na ang mga kamay. Para sana yun sa gamot ni Mateo. Hoy, linisin mo na yung mesa, sigaw ni Gonzales mula sa unahan. May 4 na dumating na walang reservasyon. Bilisan mo, Ramirez. Nilunok ni Elena ang buhol sa kanyang lalamunan. Hiyang-hiya siya, sabay galit na galit. Gusto na niyang sumigaw. Gusto niyang habulin si Marco Vega sa parking lot at ihagis sa mukha nito ang resibo. Pero imposibleng mangyari yun. Isa lang siyang waitress, siya'y isang bilyonaryo. Kinuha niya ang plastic na tray at bumalik sa mesa. Ipinagpatuloy niya ang pagliligpit ng mga pinggan kahit nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang tela ng napkin na ginamit ni Vega. At doon niya napansin ang isang bagay. Sa ilalim ng charger plate, ang malaking dekorasyong plato sa ilalim ng dinner plate, may puting bagay. Hindi ito isang napkin. Isa itong nakatiklop na piraso ng makapal at mamahaling papel. Napakunot ang noo ni Elena, naguguluhan. Mabilis siyang tumingin sa paligid para tiyaking walang nakatingin. Kinuha niya ang papel at binuksan ito. Walang laman na pera, walang nakatagong salapi. Isang mensahe lang, nakasulat gamit ang elegante at matalim na sulat kamay, tila gamit ang fountain pen. Elena, sabi mong gagawin mo ang kahit ano, patunayan mo. Doc 47 Shipping Warehouse. Hating gabi ngayon, pumunta kang mag-isa. Iyon lang, paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon. Basa pa ang tinta kumikislap sa ilalim ng malambot na ilaw ng restaurant. Ano yang hawak mo? Tanong ni Julia, lumalapit na may kutob sa mukha. Wala. Mabilis na sagot ni Elena, agad na pinunit ang papel at isiniksik ito sa malalim na bulsa ng apron katabi ng babala ng botika. Basura lang, iniwan niyang basura. Sabi ko na nga ba, ani Julia, may mapanirang ngiti. Linisin mo na to, kailangan ko na ang mesang yan. Tinapos ni Elena ang paglilinis na parang robot, pero sa loob ng kanyang isipan, gulo-gulo na ang lahat. Doc 47, hating gabi. Parang simula ng isang pelikulang horror, mapanganib, nakakabaliw. Oo, bilyonaryo si Marco Vega, pero hindi ibig sabihin nun ay mabuting tao siya. Ano bang dahilan ng pagtawag niya sa kanya sa isang warehouse sa ganitong oras? Pero binalikan niya ang mga salitang binitiwan nito kanina. Umasa ka sa awa ng iba, masamang plano yan.
Naalala niya ang zero sa resibo. Siguro isa lang itong panibagong laro. Gusto lang niya sigurong pahiyain si Elena ng mas matindi pa. O baka naman, ito ang eksaktong estratehiya na tinutukoy niya. Hinaplos ni Elena ang bulsa ng apron. Ramdam pa rin niya ang hugis ng bill mula sa botika sa ilalim ng tela. Bumalik sa isip niya ang itsura ni Mateo kaninang umaga, maputla, pagod, hirap huminga. Napatingin siya sa orasan sa dingding. 10:45 na ng gabi. Matatapos ang kanyang shift sa 11:00. Kailangan nang magpasya. Maaari siyang umuwi, tanggapin ang pagkatalo at makiusap muli bukas ng umaga sa parmasya. O maaari siyang pumunta sa Dock 47 at alamin kung ano ba talaga ang pakay ng demonyong taong ito. Hinubad ni Elena ang kanyang apron. Hindi siya yung tipo ng taong mahilig sumugal. Pero kung tungkol kay Mateo, handa siyang dumaan sa impyerno. Pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, ibang-iba na ang hitsura ng Seattle waterfront kumpara sa eleganting dining area ng La Maison. Kumapal ang hamog mula sa Puget Sound. Mabigat ang amoy ng alat at gasolina sa hangin. Hinigpitan ni Elena ang pagkakapulupot ng kanyang manipis na jacket sa katawan. 2 biyahe sa bus ang kanyang dinaanan, kasunod ng 20 minutong lakad sa isang lugar na puno ng madidilim na warehouse. Lahat ay mukhang abandonado at nakakatakot. Ang Dock 47 ay isang napakalaking gusali na gawa sa metal at abong konkreto. Isang floodlight lang ang naka-on, tumatama sa pintuang bakal sa gilid. Nakaparada sa tabi nito ang isang itim na SUV, tintado ang mga bintana, tahimik na umaandar ang makina. Kinuha ni Elena ang kanyang telepono, 11:58 ng gabi. Nababaliw na yata ako, bulong niya sa sarili. Masakit pa rin ang kanyang mga paa mula sa maghapong pagtatrabaho. Pero ang adrenaline ang nagtutulak sa kanya ngayon. Naalala niya ang mukha ni Mateo tuwing nahihirapan itong huminga. Ang imaheng iyon lang ay sapat na para magpatuloy siya. Lumapit siya sa itim na SUV, bumaba ang bintana. Isang malaking lalaki, makapal ang leeg at may suot na earpiece ang tumingin sa kanya. Pangalan? Elena Ramirez. Tinaas ng lalaki ang kanyang braso sa bibig at bumulong. Andito na siya, itinuro niya ang pintuang bakal. Pumasok ka, diretso lang hanggang makita mo ang mga ilaw. Lumalakas ang kabog ng dibdib ni Elena. Pinilit niyang itulak ang mabigat na pinto. Sa loob ng warehouse, parang kuweba ang laki ng espasyo. May mga shipping container sa magkabilang hanay, 3 palapag ang taas. Binalot siya ng malamig na hangin. Sa gitna ng malawak na lugar, sa ilalim ng kumpol ng industrial lamps, may isang simpleng folding table at 2 silya. Naupo si Marco Vega sa isa sa mga ito. Wala na ang kanyang suit jacket. Nakalupi ang mga manggas niya at kapansin-pansin ang mga masel sa kanyang bisig, mas higit kaysa sa inaasahan ni Elena. May hawak siyang dokumento, may suot siyang salamin sa mata. Hindi siya tumingin kahit papalapit na si Elena. Dumating ka ng 2 minuto bago ang takdang oras, sabi niya. Kapag eksakto ang dating, ibig sabihin ay late ka na, sagot ni Elena. Ginaya ang kasabihang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama noon. Tumaas ang tingin ni Marco mula sa kanyang salamin. May bahagyang nagbago sa kanyang ekspresyon, marahil ay aliw o marahil ay respeto. Umupo ka. Marahang naupo si Elena sa silya, napakalamig ng metal sa ilalim niya. Bakit mo ako pinapunta rito, Ginoong Vega? Tanong niya, pinilit na panatilihing kalmado ang boses kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. May kinalaman ba ito sa serbisyong ibinigay ko ngayong gabi? Kung ang layunin mo lang ay paalisin ako sa trabaho, isang tawag lang sa restaurant, sapat na sana iyon. Ipinatong ni Marco ang mga papel sa gilid. Ang serbisyo mo, walang halaga sa akin, Elena. Sa totoo lang, katamtaman lang iyon. Katamtaman? Sinubukan kita ngayong gabi.
Paliwanag ni Marco habang kumukumpas pa upo sa sandalan ng silya. Binigyan kita ng walang saysay na mga hiling. Tinuligsa ko ang trabaho mo. Hinamon ko ang mismong pamumuhay mo. Karamihan sa mga tao, bibigay sa ganong klasing presyon, iiyak o kaya'y gagawa ng masama ang pagkain ko. Hindi mo ginawa ang alinman sa mga iyon. Tinapos mong maayos ang bawat gawain kahit nag-aalab na ang galit mo sa loob. Yumuko siya, kinuha ang isang maletang nakapatong sa sahig at inilabas ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Bumulusok ito sa lamesa na may malakas na tunog. "Nandito," sabi niya habang tinatapik ang papel gamit ang isang daliri, "ang buong shipping records ng operasyon ko nitong huling 3 buwan. Nawawala ang pera, malalaking halaga, ang sinisisi ng board, pagbabago raw sa market. Ang CFO ko, pagtaas daw ng presyo ng gasolina. Pero para sa akin, bawat isa sa kanila walang silbi o may tinatago." Tumingin siya ng diretsyo kay Elena. "Sa restaurant, nakita mong may balat ng lemon sa ilalim ng mahinang ilaw. Napansin mong kaliwete ako, kaya inilagay mo ang baso ng alak sa tamang gilid. Kahit hindi kita inutusan, may talento kang makita ang maliliit na detalye na hindi makita ng mga mamahaling executive ko mula sa malalaking universidad. Lahat sila sa laki ng larawan na katutok habang unti-unting gumuguho ang pundasyon sa ilalim." Tumingin si Elena sa mga dokumento. "Gusto mong ako ang sumuri sa mga ito? Gusto kong makita mong alamin kung saan napupunta ang pera," mariing tugon ni Marco. "Mayroon kang 60 minuto. Kapag wala kang nakita, babayaran ko ang taxi mo pa uwi at hindi na tayo muling magkikita. Pero kung makita mo ang problema, isusulat ko ngayong gabi ang checking sasagot sa buong operasyon ng anak mo." Parang nawalan ng hangin si Elena. "Paano niyo nalaman ang tungkol sa operasyon niya?" "Alam ko ang lahat, Elena. Pagkaalis mo pa lang sa mesa ko, pina-background check na kita." Elena Ramirez, 26 na taong gulang, biyuda, may isang anak, si Mateo, 5 taong gulang, diagnosis, hypoplastic left heart syndrome, kailangang sumailalim sa Fontan surgery. Tinatayang gastos, matapos ang insurance deductions, humigit kumulang $150,000. Kinuha niya ang checkbook mula sa kanyang jacket at binuksan ang takip ng kanyang fountain pen. 60 minuto, ulit niya. Nagsisimula ngayon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Elena. Hindi siya nagtanong kung paano niya nakuha ang lahat ng impormasyong iyon. Kinuha agad niya ang tambak ng papel. Puno ng numero ang mga pahina. May mga petsa, container ID codes, timbang, detalye ng laman, destinasyon. Para sa iba, ito'y walang kabuluhang gulo. Pero sa 5 taon ni Elena sa pagmememorya ng komplikadong orders, paghahati-hati ng bill para sa lasing na customers at pag-stretch ng budget sa bahay, ang utak niya ay sanay sa pattern recognition. Tahimik ang buong warehouse. Tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng ilaw sa kisame at ang banayad na tunog ng panulat ni Marco habang nagsusulat. Isang pahina sinundan ng isa pa. Container 405. Laman, electronics, timbang sa pag-alis, 4,500 pounds. Destinasyon, Hong Kong. Sumunod na sheet, container 405 ulit. Timbang sa pagdating, 4,200 pounds. May diferensya sa timbang dito, bulong ni Elena. "Karaniwan na yan sa shipping," tugon ni Marco, hindi man lang tumingin. "Nawawala ang moisture, nagsisettle ang packaging, magpatuloy ka." Hindi siya pinansin ni Elena, patuloy niyang binuklat ang mga pahina. Container 612, laman, luxury fabrics, pag-alis, 2,000 pounds. Pagdating, 1,850 pounds, paulit-ulit. Sa tuwing mahal ang laman, may nawawalang timbang. At bawat beses, ang nawawala ay nasa pagitan ng 5 hanggang 7%. Sapat para sabihing normal loss, pero sobrang consistent para matawag na aksidente.
Sinuri niyang mabuti ang mga petsa. Bawat container na may kakulangan ay inaprubahan ng iisang loading supervisor sa orihinal na pantalan. Isang matulis at magulong titik lang ang pirma, mukhang letrang M. Sino si M? Tanong bigla ni Elena. Huminto si Marco sa pagsusulat sa kalagitnaan ng pangungusap. M? Tingnan mong mabuti ang mga petsang ito, sabi ni Elena. Unti-unting tumitindi ang boses niya sa bawat salita. Pinaikot niya ang mga dokumento paharap kay Marco at itinuro gamit ang daliri. Oktubre 4, may kakulangan sa timbang. Inaprubahan ni M. Oktubre 12. Isa na namang kakulangan. Pirma rin ni M. Nobyembre 1. Ganun ulit, kakulangan. Pirma ni M. Dumulas ang daliri niya sa iba't ibang tala. Pero tingnan mo ang mga padala sa pagitan ng mga petsang yan. Oktubre 8, pinirmahan ng isang GR, walang kakulangan. Sakto ang timbang kahit sa pinakamaliit na detalye. May nakita siyang calculator sa mesa. Hindi niya ito napansin kanina. Mabilis gumalaw ang mga daliri niya sa mga buttons habang nagko-compute. Ang karaniwang nawawala sa bawat shipment na pinirmahan ni M ay eksaktong 6.2%. Hindi yan nagkataon lang. May nagnanakaw sa mga mahalagang container bago pa maisara ang mga ito. Tapos, binabago ang orihinal na tala ng timbang para magmukhang magaan na ang container mula pa sa umpisa. Pero may nakaligtaan sila. Tinapik niya ang kolum sa kanang gilid ng pahina. May sariling timbangan ng crane na automatikong nagtatala ng bigat. Tugma ang bigat sa crane sa mas mabigat na numero. Yung ulat ng supervisor, mas magaan. Ang agwat ng 2 numerong yon ang eksaktong halaga ng ninanakaw bago pa makasakay ng barko ang container. Tinitigan ni Marco ang mga papel sa harap niya. Dahan-dahan niyang sinundan ng daliri ang linya na itinuro ni Elena. Ikinumpara niya ang tala ng crane sa log ng supervisor. Unti-unting lumalim ang mga mata niya hanggang maging matalim na singkit. Luca, mahina niyang sabi. Luca Herrera, biyenan ko mismo. Bumigat ang katahimikan sa bodega, parang kayang durugin ang dalawa. Itinuro lang ni Elena ang isang kamag-anak ng bilyonaryo. Bigla niyang inalis ang kamay sa mesa, biglang natakot. Maaaring mali ang hinala ko, dali-daling sabi niya, nagkakandara pa sa pagsasalita. Isa lang naman akong waitress. Wala akong alam sa pasikot-sikot ng shipping business. Tumayo si Marco mula sa kanyang upuan. Dahan-dahan siyang lumakad palibot ng mesa papalapit kay Elena. Sumayad ang anino niya sa katawan ni Elena, humaba sa malamig na sementong sahig. Inihanda ni Elena ang sarili para sa sigawan. Inaasahan niyang tatawagin siyang baliw. Pero sa halip, dinampot lang ni Marco ang checkbook. Kumilos ang ballpen niya sa mabilis at matalim na sulat. Pinilas niya ang tseke sa isang mabilis na galaw at iniabot sa kanya. Tinanggap ni Elena iyon nang nanginginig ang mga daliri. Nanginginig ng todo ang papel na halos umingay ito. Ang nakasulat, bayaran kay Elena Ramirez. Halaga $200,000 no, napasinghap siya. Ginoong Vega, sobra po ito. Hindi ko po kayang... Niligtas mo lang ang $3 milyong kada taon mula sa pagnanakaw sa kumpanya ko, sabi ni Marco, malamig ang boses. 6 na buwan na akong ninanakawan ni Luca. Hindi iyon nakita ng mga profesional kong auditor kasi pera lang ang tinitingnan nila. Ni minsan, hindi nila sinilip ang talaan ng bigat. Ikaw, nalaman mo agad sa loob ng 20 minuto. Sumandal siya sa gilid ng mesa, nakatukod ang 2 braso. May alok ako sa iyo, Elena. Inangat ni Elena ang mga mata mula sa tseke. Malayang dumaloy ang luha sa pisngi niya. Mas sobra pa po ito sa inaasahan ko. Maliligtas po nito ang buhay ni Mateo. Ngayong araw lang yan, sagot ni Marco. Pero paano bukas? Paano ang paggaling niya? Paano ang pag-aaral niya paglaki? Paano ka magkakaroon ng kinabukasan?
plano mong bumalik sa Lamison para magserbisyo ng mamahaling sopas sa mga mayamang walang utang na loob kapalit ng halos walang sahod? Gagawin ko ang kinakailangan, mahina niyang sagot. Tumigil ka na sa paggawa ng kinakailangan, mariing sabi ni Marco. Simulan mong gawin ang bagay na talagang para sa'yo. Kailangan ko ng isang tulad mo sa tabi ko, yung hindi galing sa loob ng mundo ko, yung hindi tinatakpan ng kasakiman o maling katapatan sa mga kamag-anak ko ang paningin. Pinalilibutan ako ng mga pating, Elena. Ang kailangan ko ay isang tagalinis ng kalat nila, tagahanap ng katotohanan. Ipinapanukala kong kunin kita bilang empleyado ko. Sa papel, executive assistant ang magiging titulo mo, pero sa totoo, ikaw ang magiging mata at tainga ko. Kailangan mong dumalo sa mga business meeting, charity dinner at high society events. Ang trabaho mo ay magmasid sa lahat, makinig sa bawat usapan. Pagkatapos, iulat mo sa akin ang lahat ng detalye na maaaring hindi ko napansin. Hahanapin mo ang mga balat ng lemon na nagtatago sa loob ng kumpanya ko. Pero wala talaga akong alam sa pagpapatakbo ng negosyo, pagtutol ni Elena. Ang mga kasanayan sa negosyo ay pwedeng ituro, sagot ni Marco. Pero ang likas na pakiramdam, hindi. Iniunat niya ang kamay niya papunta sa kanya. Ang sahod mo ay $250,000 bawat taon. Kumpletong benepisyo, premium na pribadong medical na coverage para sa anak mong si Mateo. Titira ka rin sa guest wing ng estate ko para laging handa kang tumulong kapag kailangan kita. Kapalit nito, magbibitiw ka agad sa trabaho sa restaurant at pipirma ka ng legal na kasunduan na nagsasabing kung kailanman ay ibunyag mo ang kahit isang detalye tungkol sa mga pribadong bagay ko, personal kitang wawasakin. Tinitigan ni Elena ang nakaunat niyang kamay. Malaki iyon, magaspang at walang kapintasan ang pagkakabuka. Tumingin siya sa checking, mahigpit pa rin niyang hawak. Pumasok sa isip niya ang larawan ni Julia na tumatawa sa likuran niya. Ang sigaw ni Gonzales habang naguutos. Naalala niya ang mga gabing giniginaw siya sa biyahe pauwi sakay ng bus. Iniunat niya ang kamay at inilagay sa palad ni Marco. Kumapit ito na parang bakal na hindi gumagalaw. Tinatanggap ko, mahina niyang bulong. Mabuti, sabi ni Marco. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang bahagyang ngiti ang sumilip sa gilid ng kanyang labi. Maligayang pagdating sa imperyo ng Vega, Elena, sikapin mong huwag lamunin ng buo. Ang paglipat niya mula sa maliit na apartment sa labas ng syudad patungo sa estate ng mga Vega ay parang paglabas mula sa isang lumang litrato na itim at puti papunta sa isang mundong puno ng kulay. 2 araw lang, pagkatapos ng pag-uusap sa bodega, dumating na ang truck ng lipat sa harap ng gusali ni Elena. Mga profesional na tagalipat ang nag-empake ng lahat ng ari-arian niya sa loob ng wala pang 1 oras. Isang pribadong medikal na sasakyan, sagot ng Vega Industries, ang nagdala kay Mateo sa pinakamagaling na sentro ng puso para sa mga bata sa buong estado. Itinakda ang operasyon niya sa susunod na linggo. Natagpuan ni Elena ang sarili niya sa pasilyo ng mansyon ng Vega. Isa itong dambuhalang modernong kuta na gawa sa salamin at mapuputing bato, nakatayo sa gilid ng bangin na tanaw ang karagatan. Lahat ng bagay ay malamig, nakamamangha at nakakatakot sa parehong oras. Gangin Ramirez, anunsyo ng isang butler na parang kahoy ang tindig. Bahagya siyang yumuko. Naghihintay po si G. Vega sa Silidaklatan. Hiniling niyang puntahan niyo agad siya pagdating niyo. Salamat, sagot ni Elena. Nakaayos siya sa isang bagong billing suit gamit ang perang ibinigay ni Marco bilang paunang bayad. Asul na navy ang tela, matalim ang gupit at propesyonal ang itsura, pero pakiramdam niya ay isa siyang huwad. Lumakad siya papasok sa bahay. May mga painting sa bawat pader, bawat isa'y malamang mas mahal pa kaysa sa lifetime salary niya. Pero wala ni isang litrato ng pamilya, wala kahit isa.
Isa itong gusali, hindi ito tahanan. Pumasok siya sa silid-aklatan. Nakatayo si Marco malapit sa matataas na bintana, may hawak na telepono sa tainga. Itinaas niya ang isang kamay bilang senyales na maghintay si Elena. Hindi ko kailangan ng opinyon ng Union, Luca. Kapag wala ng saysay ang mga numero, isara mo agad ang doc na iyan. Pag-uusapan natin ang kapabayaan mo sa lalong madaling panahon. Tinapos niya ang tawag at humarap kay Elena. Maitim ang ekspresyon niya, parang ulap bago bumagyo. Tama ka, diretsong sabi niya. Inamin ni Luca ang lahat. Isinisi niya sa mga utang sa sugal na hindi niya na kayang bayaran. Tinanggal ko na siya sa puwesto niya agad-agad. Ikinalulungkot kong marinig yan, mahina ang boses ni Elena. Siguradong masakit ito para sa'yo. Pamilya mo pa rin siya. Napatawa si Marco ng maikli at malamig. Ang pamilya ay isang label lang na ginagamit ng mga tao kapag iniisip nilang may karapatan sila sa pera mo, Elena. Malalaman mo yan agad dito. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang tablet. Ngayong gabi, haharap ka sa una mong tunay na pagsubok. May charity gala sa Museum of History. Lahat ng importanteng tao sa Seattle ay andoon. Mga investor, kalaban sa negosyo at buong board of directors ko. Ano po bang kailangan niyong gawin ko? Tanong ni Elena. Makaligtas, sagot ng isang boses ng babae mula sa may pintuan. Napalingon si Elena, may isang babaeng nakatayo roon na parang kabababalang mula sa pabalat ng isang fashion magazine. Matangkad siya, blonde, at nakakaakit sa isang mapanganib na paraan. Ang pulang damit niya ay parang balat na humulma sa bawat kurba ng katawan niya. Maliwanag ang berdeng mga mata niya pero walang bakas ng init sa loob. Kumusta, mahal? Sabi ng babae habang dumaan kay Elena na parang wala siya roon at hinalikan si Marco sa pisngi. Hindi gumanti si Marco ng halik, bahagyang nanigas ang katawan niya. Elena, ipakikilala ko si Valentina Cruz. Siya ang fiancé ko. Parang bumulusok pababa sa sahig ang sikmura ni Elena. Fiancé. Hindi niya kailanman nabanggit na may fiancé siya. At ikaw siguro ang bagong munting katulong, sabi ni Valentina. Sa wakas ay ibinaling ang tingin kay Elena. Puro pagkasuklam ang laman ng kanyang mga mata. Mula ulo hanggang paa, tinitigan niya si Elena ng dahan-dahan. Hinahayaan ang tingin niyang tumagal sa department store suit nito. Kaakit-akit naman. Si Elena ang bago kong executive assistant, mariing pahayag ni Marco. Sasama siya sa atin ngayong gabi sa event. Natawa ng malakas si Valentina. Marco, hindi ka siguro seryoso. Tingnan mo naman ang babaeng yan. Mukha siyang guro sa elementarya. Lalamunin siya ng mga tao sa gala bago pa ihain ang unang putahe. Bakit hindi na lang ako ang mag-ayos ng isang profesional na mas bagay? May kilala akong babae mula sa isang ahensya, mahusay magmandarin at marunong talaga sa tamang gamit ng kubyertos. Uminit ang mukha ni Elena. Ang dating Elena ay ibababa na sana ang paningin sa sahig. Ang waitress na Elena ay mag-a-apologize na sana sa mahina at paumanhining boses. Pero hindi na siya waitress. Siya ang babaeng nakabisto kay Luca Herrera na nagnanakaw ng 3 milyong dolyar. Alam ko po nang mahusay ang tamang gamit sa mesa, Bibi Cruz. Sagot ni Elena, kalmado at matatag ang boses. 5 taon ko po yung ginawa bilang trabaho at kaibahan sa mga kakilala niyong sosyal, kaya kong pumasok sa kahit anong silid at sabihin agad kung sino ang tunay na gutom at sino ang nagpapanggap lang. Lubusang katahimikan ang bumalot sa silid na wala ang ngiti sa mukha ni Valentina. Ngayon tinitingnan na niya si Elena na may ibang talim sa mga mata. Palaban itong isa, sabi ni Valentina, malamig na malamig ang boses. Bibigyan ko siya ng 1 linggo kung tatagal pa siya roon. Mananatili siya, mariing sabi ni Marco, pumwesto sa pagitan ng 2 babae. Umakyat ka na at maghanda, Elena. May iniwang mga outfit ang stylist sa kwarto mo. Aalis tayo sa loob ng 60 minuto.
Tumango si Elena at lumabas ng silid, pero ramdam niya ang titig ni Valentina na parang mainit na karayom sa kanyang likuran habang papalayo siya. Pag-akyat sa kanyang bagong silid na mas malaki pa kaysa sa buong apartment niya noon, tumambad kay Elena ang isang clothing rack na puno ng mga gown. Nakamamangha ang mga ito, mga telang seda at satin, may tatak ng mga designer na dati sa magazine lang niya nakikita. Pinili niya ang isang itim na damit. Simple ang disenyo pero elegante. Disente sa harapan, may mahahabang manggas at mataas ang neckline, pero mababa ang likod. Ito ay elegante, ito ay parang baluti. Humarap siya sa salamin at hindi halos makilala ang sarili. Nakabun ang kanyang buhok maayos at makintab. Perpekto ang kanyang makeup. Para kay Mateo, mahinang bulong niya. Ang biyahe papuntang gala ay puno ng tensyon. Nasa isang dulo si Marco ng mahabang limusin habang si Valentina naman sa kabilang dulo. Si Elena ay nakaupo sa maliit na upuan na nakaharap sa kanila. "Kaya Elena," sabi ni Valentina habang pinapaikot ang champagne sa baso, "saan ka ba talaga nahanap ni Marco? Harvard Business School o baka Wharton?" "Sa industriya ng restaurant," sagot ni Marco bago pa makasagot si Elena. Halos mabulunan si Valentina sa iniinom niya. "Waitress, kumuha ka ng waitress para humawak ng business affairs mo, Marco. Nababaliw ka na ba?" Tatawa ang mga board members hanggang maluha. Mas abala sila sa pagtatago ng sarili nilang kapalpakan kaysa sa pagtawa sa iba. Malamig na tugon ni Marco. Napapansin ni Elena ang mga bagay na hindi nila kailanman nakikita. "Tingnan natin," bulong ni Valentina. Pagdating nila sa gala, halos mabulag si Elena sa dami ng flash ng kamera. Pagkababa niya ng sasakyan, agad siyang kinabahan. Ingay, ilaw at mga sigawan ng reporters, lahat ay sabay-sabay. Pero dumikit ang palad ni Marco sa likod niya, marahang nagtutulak pasulong. "Huminga ka," bulong ni Marco sa tainga niya. "Tao lang ang mga yan at sa totoo lang karamihan sa kanila ay tanga." Pumasok sila sa Grand Ballroom. Puno ito ng mga bisitang may hawak na crystal champagne glass at nakasuot ng mga alahas na kayang bumili ng bahay. "Go!" Mahina ang boses ni Marco. "Makihalubilo ka, buksan ang tenga, bumalik ka at sabihin mo sa akin lahat ng maririnig mo." Lumayo si Elena sa kanila, kumuha siya ng sparkling water, walang lemon sa pagkakataong ito, at nagsimulang gumalaw sa gitna ng dagat ng mayayamang estranghero. Ginawa niyang multo ang sarili, kasanayang hinasa sa maraming taon ng pagiging server. Pumwesto siya malapit sa mga grupo ng kalalakihang nakatuksedo. Kunwari, interesado sa mga display ng museo habang lihim na pinakikinggan ang mga usapan nila. Bubulusok ang presyo ng stock ni Vega kapag inanunsyo na ang merger. "Balita ko, tinanggal na si Herrera. Mukhang may problema sa likod ng mga saradong pinto." Pinipilit ni Valentina na magkaroon ng botohan sa board sa susunod na buwan. Gusto raw niyang maging chairman. Napahinto si Elena. Gusto ni Valentina maging chairman, pero ikakasal siya kay Marco. Lumapit si Elena sa isang maliit na grupo ng 3 lalaking nakatayo sa tabi ng isang exhibit ng buto ng dinosaur. Isang mukha sa grupo ang nagpapatigil sa kanya. Si Ginoong Gonzales, ang dating amo niya sa La Maison. Nakatayo ito roon, may dalang tray ng inumin, nagtatrabaho sa event bilang server. Mabilis siyang tumalikod, umaasang hindi siya mapapansin. Pero sa pagmamadali, nabangga niya ang isang malaking lalaki na namumula na ang mukha sa inis. "Tumingin ka nga sa dinadaanan mo!" sigaw ng lalaki. "Patawad po," mabilis na sagot ni Elena. Pinagmasdan ng lalaki ang mukha niya. "Sandali lang, parang kilala kita." Pakiramdam ni Elena ay tumigil ang tibok ng puso niya. Isa ito sa mga regular na customer sa restaurant, si G. Delgado, isang real estate mogul na kilala sa pagiging bastos sa mga waitress. "Ikaw yung babae sa La Maison," sigaw ni Delgado, malakas ang boses. "Yung laging umiiyak tungkol sa anak mong may sakit."
Anong ginagawa mo rito? Nakalusot ka ba sa seguridad para mamalimos sa mga mayaman? Lumingon sa kanila ang mga tao mula sa lahat ng panig ng silid. Si Valentina ay nakatayo lamang, 10 talampakan ang layo, nakatitig, may mabagal ng ngiting puno ng kasiyahang sadya niyang inabangan ang tagpong ito. Dito na po ako nagtatrabaho, sagot ni Elena, pinilit itaas ang kanyang baba. Nagtatrabaho? Natawa ng pangungutya si Delgado at hinawakan siya sa braso. Tara na, ihahatid na kita palabas bago pa may gwardiyang makialam, hindi para sa mga katulong ang ganitong event. Bitawan mo siya ngayon din. Umalingaw-ngaw ang boses ni Marco sa gitna ng karamihan. Lumabas siya mula sa dagat ng mga bisita, parang isang mandaragit na papalapit sa biktima. Marco! Akala ko'y tinutulungan lang kita, sabi ni Delgado habang mabilis na binitawan si Elena. Nahuli ko lang tong dating waitress mo na sumisingit sa event. Hindi siya sumingit sa kahit ano. Mariing pahayag ni Marco, humakbang palapit kay Elena at inilagay ang braso sa baywang nito, mahigpit at protektado. Personal guest ko siya at pinagkakatiwalaan kong tagapayo. Kapag inulit mong hawakan siya, Delgado, bibilhin ko mismo ang buong gusali mo at itatapon ka palabas mula sa penthouse mo. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Delgado. Wala akong alam, hindi ko alam na... Ngayon alam mo na, putol ni Marco. Lumayas ka sa paningin ko. Nagmadaling umalis si Delgado na parang hayop na tinakot. Nagumpisang magbulungan ng mga tao sa paligid. Si Marco Vega, ang kilalang Frost King, ay hayagang ipinagtanggol ang isang dating waitress sa harap ng buong elite ng Seattle. Lumapit si Valentina, ang mukha niya ay baluktot sa galit. Pinahiya mo ang isa sa pinakamahalagang investor natin para lang sa kanya. Pinahiya niya ang sarili niya, malamig na sagot ni Marco. Pagkatapos, hinarap niya si Elena. Ayos ka lang ba? Tumingala si Elena sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso niya, pero hindi na ito dahil sa takot. May ibang dahilan, mas delikado, mas malalim. Ayos lang ako, sagot niya, pero may natutunan akong mahalaga. Sabihin mo. Si Valentina, sabi ni Elena, diretsyong tinitigan ng malamig na berdeng mata ng babae, inaayos niya ang isang botohan para sa susunod na buwan. Layunin niyang maagaw ang posisyon mo bilang chairman. Bumitaw mula sa kamay ni Valentina ang hawak na champagne glass at nabasag ito sa marmol na sahig. Walang hiyakang daga sa kanal, singhal ni Valentina sa pagitan ng ngipin. Totoo ba to? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay malamig at mabigat. Humarap siya sa kanyang fiancé. Sagutin mo ako, Valentina. Totoo ba ang sinabi niya? Tiningnan siya ni Valentina na may tinging puno ng lason. Akalain mong magdadala ka ng isang patapon at sanayin ito para kagatin ako. Marco, wala kang ideya kung anong gira ang sinimulan mo. Tumalikod siya at naglakad palayo sa karamihan. Tumingin si Marco kay Elena. May kakaiba sa tingin niya, pagkamangha marahil, at maaaring mas malalim pa. Ang paraan ng pagtitig niya kay Elena ay nagpapahinto ng paghinga. Talagang naririnig mo ang lahat, mahina niyang sabi. Binalaan na kita noon, sagot ni Elena, bahagyang nanginginig ang boses. Alam ko kung sino ang tunay na gutom. At si Valentina, gutom na gutom, mariing tugon ni Elena. Gusto niya ang lahat ng pinaghirapan mong itayo, Marco, at balak niyang gamitin si Luca para agawin niyon sa'yo. Nilibot ng tingin ni Marco ang kumikislap na karamihan sa paligid. Kaya't mukhang may laban tayong kinakaharap, Elena. Iniabot niya ang kanyang kamay, hindi tulad ng isang amo sa empleyado, kundi tulad ng isang tunay na kapareha. Handa ka na ba sa susunod na mangyayari? Naisip ni Elena si Mateo, ligtas na nagpapahinga sa pribadong silid ng ospital. Naisip niya ang resibong may nakaskas na $0 na tip. Naisip niya ang buong buhay na iniwan niya. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Marco. Handa na ako. Sa loob ng 3 linggo, parang nananaginip si Elena sa isang napakagandang panaginip.
Matagumpay ang operasyon ni Mateo, walang kahit isang komplikasyon. Sa unang pagkakataon, namumula sa sigla ang mga pisngi ng anak niya. Si Elena ay namamayagpag sa Vega Industries. Lumagpas na siya sa papel ng isang assistant. Unti-unti na siyang nagiging pinakapinagkakatiwalaang katuwang ni Marco. Kasama siya sa mga negosasyong may mataas na pusta, kayang hulihin ang mga sinungaling na executive sa pamamagitan lang ng pag-obserba sa kanilang mga nerbyosong galaw. Inayos niyang muli ang sistema ng mga tala ng kumpanya at natuklasan ang mga pag-aaksaya ng pera na umaabot sa libu-libong dolyar kada araw. Ilang oras din siyang naglaan sa pagsusuri ng operasyon sa dock. Alam na niya ngayon ang takbo ng mga warehouse. Isang hapon, napansin niya ang mga hindi tugma sa log ni GR. May dagdag na container na hindi tugma sa opisyal na listahan. Nang sinabi niya ito kay Marco, ngumiti lang ito. Isa si GR sa mga mabubuti, paliwanag ni Marco. Ibinabalik niya sa crew ang mga container sa labas ng record para hindi sila ma-penalize sa quota. Kung hindi, matatanggal sa trabaho ang mga unyon. Kusang loob kong hindi pinapansin, bihira na ang ganong katapatan. Inilagay lang iyon ni Elena sa isipan. Hindi niya naisip na kakailanganin niya ito balang araw. At kahit walang salitang malinaw na namutawi, unti-unti nang lumalapit ang damdamin ni Elena at Marco sa isa't isa. Ang mga gabing overtime ay naging simpleng mga hapunan ng take-out. Usapan tungkol sa mga paboritong aklat, malalim na kaisipan sa buhay at mga kwento ni Mateo. Unti-unti nakikita ni Elena ang tunay na tao sa likod ng maskara ng isang bilyonaryo. Isang lalaking nagtatago sa likod ng matataas na pader ng kanyang puso, desperadong humanap ng totoo at taos-pusong koneksyon. Ngunit sa kadiliman, tahimik na naghihintay si Valentina Cruz, handang umatake sa tamang sandali. Isang Martes ng umaga, araw mismo ng botohan ng board tungkol sa merger deal sa Nexus Corp. Isang deal na kumakatawan sa lahat ng pinaghirapan ni Marco, tagumpay na magpapatatag ng kanyang pamana. Kapag nabigo ito, babagsak ang stock price at magkakaroon ng dahilan ang board para tanggalin siya bilang CEO at palitan ng bagong chairman. Pumasok si Elena sa opisina ni Marco, bitbit ang kape niya. Itim, may 2 kutsaritang asukal, walang cream. Alam niyang palihim na mahilig ito sa matamis. 2 security guard ang nakapwesto malapit sa desk niya. Nandoon din si Valentina, may hawak na tablet at suot ang peke niyang pag-aalala sa perpektong mukha. Nakatayo si Marco sa harap ng bintana, nakatalikod sa lahat. Napakabigat ng atmosfera, parang masakit huminga. G. Vega, maingat na sabi ni Elena, ramdam ang paninikip ng tiyan. May problema po ba? Dahan-dahang humarap si Marco. Wala na ang init sa kanyang mga mata. Bumalik ito sa pagiging malamig na bakal. Matitigas, madilim at walang habag. Akala mo ba hindi ko malalaman ang totoo? Mababa ang boses pero puno ng panganib. Anong totoo? Inilapag ni Elena ang kape gamit ang nanginginig na kamay. Tigil na ang pagpapanggap mo, Elena, sabay lapit ni Valentina, halatang nasisiyahan. Nahuli na naming lahat ang tungkol sa transfer. Ang mga confidential file na ipinadala mo sa Nexus Corp kagabi. Lahat ng detalye tungkol sa merger, mismong bid price, lahat-lahat. Napanganga si Elena sa gulat. Anong sinasabi ninyo? Wala akong pinadalang kahit ano. Wala rin akong access sa server ng Nexus Corp. Ginamit mo ang personal login ko. Galit na galit ang boses ni Marco, pilit pinipigilan ng sarili. Naitala ng system ang IP address mo mula sa guest wing. May nagpadala ng file sa isang protektadong digital storage ng 3:00 ng madaling araw. Hinagis niya ang isang bungkos ng litrato sa mesa. Nasa larawan si Elena, kaharap ang isang lalaki sa parke. Sino yang lalaki? Mariing tanong ni Marco. Kinatawan yan ng Nexus Corp. Napatingin si Elena sa mga larawan, parang hindi makapaniwala.
Pinsan ko si Paulo. Ibinalik lang niya ang baby car seat na pinahiram ko sa asawa niya. Napaka-konbinyenteng kwento. May halong pangungutya ang ngiti ni Valentina. Gaya na lang ng imbento mong kwento tungkol sa may sakit mong anak para lang makapasok sa bahay na to. Ang totoo, isa kang manloloko, Elena. Sinuri namin ang bank records mo ngayong umaga. May pumasok na 50,000 dolyar mula sa offshore shell company, ilang oras lang ang nakalipas. Hindi, sigaw ni Elena habang pumapatak ang mga luha. Wala ni isa diyan ang totoo. Marco, si Valentina ang may gawa ng lahat ng ito. Matagal na siyang may plano para maagaw ang chairman seat sa iyo. Sabi ko na, tama na. Isang malakas na bagsak ng palad ni Marco sa mesa ang umalingaw-ngaw. Parang putok ng baril ang tunog. Itinuon niya ang matinding tingin kay Elena, puno ng sakit na halos hindi niya makaya. Pinagkatiwalaan kita. Malugod kitang tinanggap sa loob ng aking pribadong tahanan. Binigyan kita ng access sa aking negosyong imperyo. Hinayaan kitang nabitin ang kanyang mga salita habang siya'y napalunok ng mabigat. Pinaniwala ko ang sarili ko na ikaw ay may kakaibang halaga. Inisip kong ikaw na siguro ang tanging tapat na kaluluwa sa lungsod na ito na puno ng mga manlilinlang. Pero ang totoo, ikaw ang pinakamasaklap na sinungaling sa lahat dahil ikaw ang nagpadama sa akin na muling magmahal. Marco, pakiusap, pagsusumamo ni Elena habang iniabot ang kamay sa kanya. Huwag mo akong lapitan. Umatras siya na parang ang haplos nito ay makapagsusunog sa kanya. Simula sa oras na ito, tanggal ka na sa trabaho. Paalisin ka agad ng mga security personnel mula sa property na ito. Mayroon kang 60 minuto para kunin ang lahat ng iyong gamit. Kapag nanatili ka pa rito matapos ang oras na iyon, tatawagan ko ang mga autoridad at ipakukulong ka dahil sa paniniktik sa kumpanya. Pero anong mangyayari kay Mateo? Mahina at desperado ang boses ni Elena. Nasa ospital pa rin siya at nagpapagaling. Ang insurance niya. Sana inisip mo ang mga magiging kahinatnan bago mo ako niloko. Malamig ang bawat salitang sagot ni Marco. Muli siyang tumalikod kay Elena. Alisin siya sa paningin ko. Hinawakan ng 2 security guard si Elena sa magkabilang braso. Habang kinakaladkad siya, papalabas, napansin niya si Valentina na nakatayo sa likuran mismo ni Marco. Tiningnan siya nito ng diretso at kumindat na mabagal, sadya at may tagumpay. Naiwan si Elena sa labas ng gate ng mansyon, may dala lamang 2 maleta. Nagsimulang bumuhos ang ulan mula sa abong langit. Napaluhod siya sa bangketa, humahagulgol sa kahihiyan at matinding takot. Nawala ang kanyang trabaho, nawala ang lalaking unti-unti na niyang minamahal, at malapit na ring mawala ang health insurance na bumubuhay sa kanyang anak. Minsan na siyang bumagsak sa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay. Pero sa pagkakataong ito, tila nahulog siya mula sa pinakataas ng isang gusaling matayog. Ginugol ni Elena ang gabing iyon sa isang bulok na motel malapit sa ospital kung saan nagpapagaling pa rin si Mateo. Hindi siya dinapuan ng antok, gaano man niya ito pilitin. Sa bawat pagsara ng kanyang mga mata, ang mukha ni Marco ang bumabalik sa kanyang alaala, ang sakit ng pagkakanulo. 50,000 dolyar na misteryosong lumitaw sa kanyang bank account. Ang kanyang IP address na ikinabit sa krimen. Alam niyang sigurado siyang wala siyang kasalanang ginawa. Iisa lang ang ibig sabihin nito, si Valentina ang nagmaniobra ng buong sistema. Matalino si Valentina, pero ang kahinaan niya ay ang sobrang kumpiyansa sa sarili. Sigurado siyang naging maingat ito sa pagbura ng anumang digital na ebidensya. Ngunit naalala ni Elena ang isang bagay na sinabi ni Marco sa kanya noong unang gabi sa warehouse. Hindi nakita ng aking mga auditor dahil puro digital na transaksyon ang sinuri nila, hindi ang aktwal na timbang sa talaan. Umasa si Valentina sa digital na pandaraya para isakatuparan ng kanyang plano. Pero ang pisikal na ebidensya, aktwal na papel,
mas mahirap itong pekein. Biglang bumangon si Elena mula sa kama ng motel. 2:00 ng hapon ang nakatakdang pagboto ng board. Mabilis siyang tumingin sa orasan sa tabi ng kama. 9:00 ng umaga. Dali-daling kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang numerong kabisado niya sa pagbabasa ng mga dokumento sa shipping. "Hello?" Sagot ng paus na tinig. "Nakausap ko ba si GR, ang loading supervisor sa Dock 47? "Ako nga yan. Sino to?" "Ang pangalan ko ay Elena Ramirez. Kamakailan lang akong nagtrabaho kay Mr. Vega. Kailangan ko ng access sa archive storage area. Ngayong araw na ito. Miss, narinig ko na ang nangyari sa'yo. Wala akong karapatang papasukin ka." "GR, pakinggan mo muna ako." Nanginginig ang boses ni Elena pero may matinding determinasyon. "Alam ko ang tungkol sa mga dagdag na shipping container na palihim mong nire-record para maprotektahan ang mga trabahador ng Unyon. Naiintindihan kong mabuting tao ka at gusto mo lang panatilihing may trabaho ang grupo mo. Pero kapag si Valentina Cruz ang namuno sa kumpanyang ito mamayang hapon, papalitan niya ng mga makina at automation ng lahat ng dock worker. Wala ni isa sa inyo ang magkakaroon pa ng trabaho pagdating ng Kapaskuhan. Ako lang ang tanging taong makakapigil doon." Tahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo. "Pumunta ka sa likurang pasukan sa loob ng 20 minuto, sagot ni GR. Ginastos ni Elena ang huling dolyar niya para sa pamasahe ng taxi papunta sa kabilang bahagi ng syudad. Pagdating niya sa warehouse, naroon na si GR at binuksan ang gate para sa kanya. Halata ang pagod sa mukha nitong bakas ng panahon. "Nasa basement ang mga lumang record," paliwanag niya. "Lahat ng nasa ibaba ay orihinal na papel. Kino-convert lang namin sa digital kung hinihingi ng headquarters." Mabilis na bumaba si Elena sa bakal na hagdanan, halos hindi na siya makahinga sa pagmamadali. Mabigat ang amoy ng amag at lumang alikabok sa hangin ng basement. Sa lahat ng direksyon, walang katapusang hanay ng metal filing cabinets ang bumungad sa kanya. Kailangan niyang mahanap ang log ng mga bisitang pumasok sa server room ng mansyon. Ayon sa digital na talaan, si Elena raw ay nag-login sa sistema bandang 3:00 ng madaling araw mula sa guest wing kung saan siya natutulog. Ngunit may backup na physical security system ang mansyon na nakahiwalay sa ibang bahagi ng basement. Gumagana ito sa isang saradong circuit na walang koneksyon sa internet. May naka-install na hard drive doon na nagtatala ng bawat swipe ng keycard sa buong gusali, ngunit wala nang paraan si Elena upang makapasok sa mansyon. "Mag-isip ka, Elena, mag-isip!" Pabulong niyang sabi habang paikot-ikot sa alikabok na sahig. Inihanda ni Valentina ang buong setup upang palabasing si Elena ang nagpadala ng kumpidensyal na mga file sa Nexus Corp. Ayon sa peke nilang datos, naganap ang pagpapadala bandang 3:00 ng madaling araw. Sinimulan ni Elena ang pagbubukas ng mga drawer at paghahanap ng mga dokumentong konektado sa expense account ni Valentina. Ilang linggo na ang nakalipas nang bigyan siya ni Marco ng full access sa lahat ng dokumento ng kumpanya. Simula noon, naging ugali na ni Elena ang mag-photocopy ng kahit anong mukhang kahina-hinala upang mapag-aralan ito sa ibang araw. Isang kasanayang nakuha niya mula sa ilang taon ng matinding pagkukupon para makatawid sa buhay. Nasa loob pa rin ng kanyang bag ang personal niyang kwaderno. Mabilis niya itong binuklat. Ayon sa opisyal na pahayag ni Valentina, siya raw ay nasa New York noong nakaraang linggo. Pero narito sa harapan ni Elena ang isang resibo mula sa isang pribadong courier service sa Seattle. May petsang kapareho ng araw na sinasabi ni Valentina na wala siya roon. Ang destinasyon, Nexus Corp Headquarters. Pangalan ng nagpadala, V. Cruz. Laman ng package, isang hard drive na pahinto sa paghinga si Elena. Hindi pala sa internet ipinadala ni Valentina ang mga ninakaw na file. Ipinadala niya ito ng pisikal gamit ang courier
Ilang linggo bago pa man ang peke nilang transaksyon. At kagabi lang, gumawa siya ng digital na kasinungalingan upang ibunto ng sisi kay Elena. Ngunit kailangan pa rin ni Elena ng matibay na ebidensya na si Valentina rin ang may kagagawan sa misteryosong 50,000 dolyar na ipinadala sa kanyang bank account. Masusing pinag-aralan ni Elena ang dokumentong iyon. Isa sa mga security guard ang nag-abot sa kanya nito kasama ng termination papers niya kaninang umaga. Ang authorization ay may digital signature, M. Vega. Pero ang oras ng transaksyon ay alas 4:15 ng madaling araw. Kinuha ni Elena ang shipping log sa mesa malapit sa kanya at inisa-isa ang talaan. Eksaktong alas 4:15 kaninang umaga, nakatala ang isang active login session mula sa Vega Yacht na nakadaong sa pantalan. Alam ni Elena na mahimbing na natutulog si Marco sa kanyang kwarto noong oras na iyon. Nakita niya mismo mula sa kanyang bintana nang patayin ni Marco ang ilaw bandang hating gabi. Si Valentina sa kabilang banda ay naninirahan pansamantala sa yacht habang inaayos ang kanyang townhouse sa lungsod. Tinipon ni Elena ang lahat ng dokumento sa kanyang mga bisig. Nasa kanya na ngayon ang resibo mula sa courier na nagpapatunay na si Valentina mismo ang nagpadala ng kumpidensyal na datos. Mayroon din siyang ebidensya na nagsasabing mula sa yacht, nagmula ang bank transfer authorization. Maaring ituring ng korte bilang circumstantial ang ebidensya, pero sapat na ito upang magdulot ng matinding pagdududa. Tumingin siya sa kanyang relo. Alas 1:15 ng hapon, eksaktong 45 minuto na lang bago ang botohan ng board. "GR, kailangan ko ng sasakyan ngayon!" sigaw ni Elena habang patakbong umaakyat sa bakal na hagdan. "Saan ka pupunta?" "Vega Tower, at pakiusap, patakbuhin mo ang sasakyan sa pinakamabilis na kaya nito." Ang executive boardroom ng Vega Industries ay nasa isang salaming silid sa itaas ng lungsod. 12 makapangyarihang lalaki at babae, pawang nakasuot ng mamahaling business suit ang nakaupo sa paligid ng malaking mesa na gawa sa mamahaling kahoy. Nasa ulo ng mesa si Marco, mukhang hindi pa natutulog ng ilang araw. Namumutla ang kanyang balat. Nasa kanyang kanan si Valentina, nag-uumapaw sa kumpiyansa sa kanyang puting power suit. Ang security breach na dulot ng dating assistant ni Mr. Vega ay tuluyang sumira sa merger natin sa Nexus Corp, anunsyo ni Valentina. Mahinahon ngunit puno ng autoridad ang boses. Umatras ang Nexus Corp sa kasunduan dahil nawalan na sila ng tiwala sa ating sistema. Bumagsak ng 12% ang halaga ng ating stock ngayong umaga. Nagbulungan ang mga miyembro ng board sa paligid ng mesa. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kakulangan sa maayos na pagdedesisyon ng ating CEO. Patuloy ni Valentina habang inilapag ang kanyang maayos na kuko sa ibabaw ng mesa. Magaling si Marco sa negosyo pero pinaikot ng emosyon ang kanyang pag-iisip. Pinapasok niya sa ating panloob na bilog ang isang mandaraya. Kailangan ng kumpanyang ito ng katatagan. Kailangan natin ng pamumunong hindi madaling maabala ng mga walang kwentang proyektong pangkawanggawa. Itinuon niya ang tingin kay Marco. Formal kong hinihiling ang isang vote of no confidence laban kay Marco Vega bilang Chief Executive Officer. At higit pa riyan, inihahain ko ang aking sarili bilang pansamantalang chairwoman habang inaayos natin ang lahat ng pinsala. Ako ang sumusuporta sa mosyon na yan, deklarasyon ni G. Delgado, ang parehong lalaking ipinahiya ni Elena sa charity gala ilang linggo ang nakalipas. "Marco," sambit ng lead director, "nais mo bang magbigay ng anumang pahayag bilang iyong depensa?" Dahan-dahang iniangat ni Marco ang kanyang ulo. Wari tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay tila nagtaksil sa kanya at ngayon tila mawawala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa buong buhay niya.
Ako ang may buong pananagutan sa lahat ng nangyari. Mahina niyang nasabi, halos paos ang boses. Mabuti, sagot ng direktor. Ang lahat ng miyembro ng board na pabor sa pagtanggal kay Marco Vega sa kanyang posisyon, pakitaas ang kamay. Isa-isang nagtaasan ng mga kamay sa paligid ng mesa. Isang kamay, pangalawa, pangatlo. Itinaas ni Valentina ang kanyang kamay ng mataas na mataas habang isang malawak na ngiti ng tagumpay ang unti-unting lumitaw sa kanyang mukha. Bang! Biglang bumukas ng malakas ang mabigat na pinto ng boardroom. Tinututulan ko ang botohan na yan! Sigaw ni Elena habang sumugod papasok sa silid sa buong bilis. Basa at magulo ang kanyang buhok dahil sa ulan, gusot ang kanyang damit at halos hindi siya makahinga. 2 security guard ang sumunod kaagad sa kanya. Ipaalis ang babaeng yan ngayon din, sigaw ni Valentina habang tumayo. Isa siyang kriminal na pinaghahanap. Hindi ako ang kriminal dito, sigaw ni Elena pabalik habang umiilag sa kamay ng gwardiya. Ibinato niya ang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa at ito'y dumulas hanggang sa huminto mismo sa harap ni Marco. Elena, tumayo si Marco, puno ng pagkalito ang ekspresyon. Ano bang ginagawa mo rito? Tingnan mo lang ang mga papel na yan, Marco. Pagsusumamo ni Elena habang pinipilit baliwalain ang sakit ng kamay ng guwardyang mahigpit na nakakapit sa kanya. Ang resibo ng courier na yan ay patunay na si Valentina mismo ang nagpadala ng hard drive sa Nexus Corp 2 linggo na ang nakakalipas. Hindi niya ginamit ang computer network kagabi gaya ng sinasabi niya. Ginamit niya ang pisikal na delivery service para hindi ito ma-detect ng IT department. Napatingin si Marco sa mesa. Agad niyang nakita ang resibo. Nakalagay sa linya ng nagpadala V-Cruz. At tingnan mo rin ang dokumento ng wire transfer, sigaw ni Elena habang unti-unting hinihila siya ng gwardiya palapit sa pintuan. Yung 50,000 dolyar na pinasok sa account ko may timestamp na eksaktong 4:15 ng madaling araw. I-check mo ang IP location data galing ang authorization mula sa The Horizon, ang iyong yacht. Isipin mo, Marco, sino ang natutulog sa yacht na yon nitong mga nakaraang araw? Ikaw ay nasa loob ng mansyon buong gabi. Ako ay nasa guest wing. Nanigas si Marco, parang sinalubong siya ng katotohanan gaya ng truck na sumalpok. Muling tumingin siya sa mga papel. Maingat niyang sinuri ang timestamp. Huminto kayo, utos ni Marco sa mga gwardiya. Muli na namang bumalik ang lamig sa kanyang tinig, ang tinig ng Frost King. Bitawan niyo siyang gayon din. Agad na binitiwan ng mga gwardiya ang mga braso ni Elena. Hinaplos niya ang masakit niyang balat habang habol ang hininga. Kinuha ni Marco ang mga dokumento mula sa mesa. Isa-isa niyang binasa ang bawat pahina, mabagal ngunit tiyak. Pagkatapos, hinarap niya si Valentina, wala nang dugong naiwan sa mukha nito. Peke ang mga dokumentong yan, nauutal na sabi ni Valentina. Peke lang yan, gawa-gawa niya dahil desperado na siya. May tracking number ang courier receipt na ito, sagot ni Marco sa isang malamig at mapanganib na tono. Kinuha niya ang telepono at tinatype ang mga numero. Package successfully delivered to Nexus Corp Legal Department. Signature confirmation mula kay Jonathan Smith, Director of Acquisitions. Muling tumingin si Marco mula sa kanyang screen. Tahimik na tahimik ang buong boardroom. Sinadya mong sirain ang merger, lalong lumalakas ang kanyang boses sa bawat salitang binibitawan. Ibinenta mo ang mga sikreto ng kumpanya sa mga kakompetensya natin. Gumawa ka ng huwad na ebidensya para ibintang ang lahat kay Elena. Nagnakaw ka ng 50,000 dolyar mula sa pondo ng kumpanya para palabasing may suhulan. Lahat ng ginawa ko ay para sa kinabukasan nating dalawa. Sigaw ni Valentina, tuluyang nagwawala habang unti-unting nawawasak ang kanyang maskara. Humihina ka na, Marco. Nakikinig ka na sa mga payo ng isang waitress. Ang mga emosyon mo ay unti-unti nang sisira sa prinsipyo ng kumpanyang ito. Kailangan may gumawa ng paraan para protektahan ito.
Wala kang naiprotektahan, mariing tugon ni Marco habang dahan-dahang lumalapit hanggang magkatapat na sila. Ang totoo, nagkasala ka ng ilang beses ng federal fraud. At kung hindi ako nagkakamali, si G. Delgado mismo ang nag-second ng mosyong isinulong ng isang taong malapit ng humarap sa mabigat na kasong kriminal. Tama ba, Delgado? Namula ng todo ang mukha ni Delgado. Ibinabawi ko ang aking suporta. Wala akong kaalaman sa kahit anong nabanggit. Iniunat ni Marco ang kanyang braso at itinuro ang pintuan. Umalis ka na ngayon din sa gusaling ito, Valentina. May mga pulis na naghihintay sa iyo sa main lobby. Tinawagan ko sila agad nung nabanggit ni Elena ang tungkol sa yate. Alam kong ambisyosa ka, pero hindi ko inakalang magiging ganun kakabobo para subukang gumawa ng ganitong klaseng kapahamakan. Mabilis na iniikot ni Valentina ang kanyang desperadong mga mata sa buong silid, naghahanap ng kakampi. Wala ni isa mang tumingin sa kanya. Dinampot niya ang kanyang mamahaling bag at naglakad papunta sa pinto. Sinadyang banggain si Elena sa balikat habang dumadaan. Muling bumalot ang katahimikan sa boardroom. Humarap si Marco sa mga natitirang miyembro ng board na nakaupo pa rin. Tinalo na ang mosyon para alisin ako, tapos na ang merger deal sa Nexus Corporation. Ngunit kasalukuyan ko nang binubuo ang isang bagong plano para sa kumpanya at ang unang hakbang ay ang agarang pagtanggal sa bawat isa sa inyo na nagtaas ng kamay laban sa akin ngayon. Matalim ang tingin ni Marco sa mga board members na bumoto laban sa kanya. Nabahira ng takot ang kanilang mga mukha. Opisyal nang tapos ang pulong na ito, anunsyo ni Marco. Nagunahan ang mga direktor palabas, halos magtulakan sa paglabas ng silid, parang mga daga sa isang lumulubog na barko. Sa huli, si Marco at Elena na lang ang naiwan. Nakatayo si Elena malapit sa pinto, yakap-yakap ang kanyang lumang bag. Dapat na siguro akong umalis. Pumunta lang ako rito para patunayan na wala akong kasalanan. Elena, pakiusap, sandali lang. Mabagal na lumibot si Marco sa mahabang conference table. Tumigil siya sa harapan mismo ni Elena. Pagod na pagod ang kanyang hitsura, pero sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, may init na muling bumalik sa malamig niyang mga mata. Bumalik ka talaga, mahinang sabi niya. Matapos kitang tanggalin sa trabaho, matapos kitang ipahiya sa publiko, matapos kitang palayasin habang bumubuhos ang ulan, sa kabila ng lahat ng iyon, bumalik ka para iligtas ako. Hindi ko ginawa ito para sa'yo, sagot ni Elena, nanginginig ang boses sa damdamin. Ginawa ko to dahil mahalaga ang katotohanan. At dahil walang taong dapat masaktan ng isang taong buong puso nilang pinagkatiwalaan. Napakurap si Marco sa tinamong salitang yon. Malaki ang pagkakautang ko sa iyo, Elena. Isa akong ganap na hangal. Ang mga nakaraan ko, ang takot ko na malokot gamitin ulit, lahat yun ang bumulag sa akin mula sa tunay mong pagkatao. Inilagay niya ang kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Natahimik si Elena, inaasahang ilalabas na naman nito ang checkbook para bayaran siya. Ngunit sa halip, isang lukot na papel ang inilabas ni Marco. Ito ang lumang resibo mula sa La Maison, yung walang iniwang tip. Simula pa nung gabing yon, dala-dala ko na to. Pagtatapat niya, alam mo ba kung bakit wala akong iniwang tip? Umiling si Elena. Ang pagbibigay ng tip ay para sa isang utusang tao, paliwanag ni Marco. At habang nagsiserve ka ng hapunan noong gabing yon, na-realize kong hindi ka kailanman naging utusan. Pantay tayo mula pa nung umpisa. Wala akong interes na bayaran ka para sa isang serbisyo. Ang gusto ko talaga ay ialok sa iyo ang isang tunay na partnership. Hindi ko lang alam kung paano ko ito ipapakita nang hindi ka sinusubok. Lumapit pa siya. Wala na akong balak kumuha ng bagong executive assistant, Elena. Ang gusto ko ay isang tunay na partner sa tabi ko sa lahat ng aspeto. Gusto kong ikaw ang maging Chief Operating Officer ng Vega Industries. Kailangan ko ng isang taong tumitingin sa bigat ng mga shipping container. Isang taong nakakakita ng maliliit na bagay
tulad ng balat ng lemon na hindi napapansin ng iba. Isang taong may tapang na sugurin ang boardroom at ipaglaban ang tama. Tinitigan siya ni Elena, hindi makapaniwala. Chief Operating Officer? Marco, hindi man lang ako nakatapos ng kolehiyo. Wala akong anumang degree. Mayroon kang mas mahalaga kaysa sa anumang diploma, sagot ni Marco habang hinawakan ang kamay niya. May integridad ka na hindi matitinag at tuluyan mo nang nakuha ang puso ko kung handa kang tanggapin yon. Bumagsak ang luha ni Elena sa kanyang mga pisngi. Yung tip na $0, hindi mo pa rin yun binabayaran, biro niya habang tumatawa sa gitna ng kanyang pagluha. Ngumiti si Marco, isang tunay at maliwanag na ngiting nagbago sa kabuuan ng kanyang mukha. May mas maganda akong maiaalok kaysa sa 18%. Anong masasabi mo sa 50% ng lahat? Hinila niya si Elena palapit at hinalikan siya. Hindi ito yung perpektong halik sa mga pelikula. Ito'y marahas, puno ng pangungulila at lubos na totoo. Isang pangako hindi nakasulat sa papel kundi nakatatak sa haplos ng tao. At ito ang kwento kung paanong si Elena Ramirez ay nagawang gawing daan ang isang kahiyahiyang $0 tip patungo sa isang partnership na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Pinatunayan niya sa buong mundo na ang tunay mong halaga ay hindi nasusukat sa apron na nakatali sa iyong baywang o sa sasakyang nakaparada sa driveway. Ang tunay mong halaga ay nasa integridad mo, sa talino mo, at sa kakayahan mong lumaban kahit gaano kahirap ang buhay. Natuklasan ni Marco na ang tiwala ay ang pinakaimportanteng yaman sa mundo. At kapag ito'y nasira, tanging gawa at hindi salita ang makakabuo nito muli. Ngayon, magkasama na nilang pinamumunuan ni Elena at Marco ang Vega Industries bilang pantay na mga partner. Nagtatag rin sila ng isang charitable foundation na ipinangalan kay Mateo para punduhan ang mga operasyon ng mga batang hindi kayang tustusan ng kanilang pamilya ang gastusin. Sa ganitong paraan, walang magulang ang kailanman mapipilitang pumili sa pagitan ng bayad sa renta o kaligtasan ng kanilang anak. Kung ang kwentong ito ay tumama sa puso mo, pindutin mo na agad ang like button. Malaking tulong yan para lumago ang channel na ito. I-share mo rin ang video sa isang taong kailangan ng paalalang huwag kailanman sumuko kahit gaano kahirap ang pinagdaraanan. At huwag mong kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga kwento ng karma, hustisya at pagtubos. Maraming salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na kwento.